Isang kuweba ang nababalot ng iba't ibang misteryo at paniniwala na siyang nagbigay daan sa pagiging popular nito bilang isang sagradong lugar. Ito ang Mystical Cave sa Antipolo. Ayon sa kwento, isang babae na nagngangalang Nelly Deles ang nanaginip ng bata pa siya, mga pangitain na pagtuturo sa kanya sa isang banal na kabundukan. Dito raw matatagpuan ang mga kakaibang mga imahe at mga milagro na magpapabago sa kanyang buhay. Noong dekada 1970, sinasabing galing siya sa malayong probinsya ng Visayas at sinundan niya ang pangitain at hanggang makarating siya sa lugar ng Antipolo. Natagpuan niya ang kinaroroonan ng kuweba. Sinasabing noong una, napakaliit lang ng pasukan, parang kasing liit lang ng barya o kaya ay sapat lang para makalusot ang isang bata. Dahil sa paniniwalang may milagro sa loob, gumawa siya ng paraan. Sinasabing gumamit siya ng dinamita at iba pa upang mapalaki ang butas at makapasok ang mga tao. Mula noon siya ang nagingat at nagbukas ng Mystical Cave sa publiko, lalo na para sa mga deboto at mga naghahanap ng pananampalataya. Ang pinakamalaking misteryo at atraksyon ay ang mga rock formation sa loob ng kuweba na tila mga banal na imahe at tanawin sa Biblia o relihiyon. Nakikita raw dito ang mga hugis ni na Jesucristo, Birheng Maria, Black Nazarene, La Pieta, mga anghel at marami pang iba. Maraming naniniwala na ang mga pormasyon na ito ay gawa ng kalikasan, ngunit may mga milagro at hindi lang basta nagkataon. Ang mga tao ay nagdarasal sa tapat ng mga imahe, nag-aalay ng mga kandila at humihiling ng biyaya, paggaling o katuparan ng panalangin. Ang simpleng pagupo malapit sa mga imahe ay pinaniniwala ang nagdadala ng kapayapaan. Malawak din ang paniniwala na ang tubig na tumutulo o nanggagaling sa loob ng kuweba ay nakapagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. Marami ang nagdadala ng sisidlan upang umuwi ng tinatawag nilang healing water. Sinasabi rin na ang mga batong stalactites o tumatagaktak pababa at stalagmites na tumutubo pataas sa loob ay buhay dahil patuloy silang lumalaki at nabubuo mula sa pagtulo ng tubig. Bukod sa mga kwento tungkol sa milagro at kabanalan, meron ding mga kwentong kababalaghan o supernatural na umiikot sa Mystical Cave. Ang mga kwentong ito ay nagdaragdag sa misteryo at pangakit ng lugar. Sinasabing may mga hindi nakikitang nilalang o espiritu na nagbabantay sa Mystical Cave. Ang mga ito raw ay nagpoprotekta sa kuweba mula sa masasamang loob o sa mga taong walang galang sa kabanalan nito. May mga nagbabala na huwag kumuha ng anumang bato mula sa kuweba. Sinasabing ang mga stalactites at stalagmites ay buhay at ang sinumang umuwi ng bato ay maaaring sundan ng kamalasan o magkaroon ng kakaibang karanasan sa bahay. May mga lumang kwento rin na may mga taong nawawala o namatay sa kuweba noong una itong tinutuklas. Ang mga kaluluwa raw nila ay nanatili sa loob, nagiging bahagi ng mga misteryo at kababalaghan doon. May mga nagpapatotoo na ang tubig at ang mukha ng mga bato ay biglang nagbabago, lalo na tuwing sumasapit ang mahal na araw. Ang mga pagbabagong ito ay itinuturing na supernatural at nagpapatunay sa espesyal na kahalagahan ng kuweba. Ngunit ang Biblia ay may malinaw at detalyadong sinasabi patungkol sa mga imahe na pinaniniwalaan at sinasamba ng tao. Ang mga katuruang ito ay matatagpuan lalo na sa Lumang Tipan or Old Testament, ngunit may kaugnayan din sa mga prinsipyo ng Bagong Tipan. Ayon sa Exodo 20 verse 4 to 5 at Deuteronomy 5 verse 8 to 9. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o anumang wangis ng anumang bagay na nasa langit sa taas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Ito ay nagtatatag ng prinsipyo na ang Diyos lamang ang dapat sambahin at walang anumang bagay na gawa ng tao na larawan, estatwa, idolo ang dapat gamitin bilang intermedyaryo o pinagmumulan ng pagsamba. Binibigyang diin ng mga propeta na ang mga idolo ay walang buhay at walang kapangyarihang tumulong o magligtas. Ang mga ito ay yari lamang sa kamay ng tao. Ayon sa awit 115 verse 4 to 7, may bibig sila ngunit hindi nagsasalita,
May mata sila ngunit hindi pa kakakita. May tainga sila ngunit hindi nakakarinig. Ang Diyos ay espiritu at hindi sila maaaring ilarawan o ikulong sa anumang pisikal na anyo. Ang paggawa ng imahe ay naglilimita sa kadakilaan at kalikasan ng Diyos. Sa konteksto ng mystical cave, ang paniniwala ng mga bumibisita ay maaaring hatiin sa dalawang panig batay sa paniniwalang Kristiyang at Katoliko. Ang una ay ang pananaw na nagsasamba. Kung ang isang tao ay yumuyukod at nananalangin sa bato mismo dahil naniniwala siyang ang bato ang nagtataglay ng kapangyarihan, ito ay tinutukoy ng Biblia bilang idolatry. Pangalawa ay ang pananaw na gumagamit bilang tulong kung ang isang tao ay tinitingnan ang hugis ng bato bilang isang visual na paalala upang matulungan siyang mag-concentrate at magdasal sa Diyos at hindi sa bato. Ito ay tinuturing ng simbahang Katoliko na isang tulong sa debosyon, hindi pagsamba sa idolo. Subalit batay sa literal na interpretasyon ng Biblia, lalo na ang ikalawang utos, ang anumang uri ng imahe na ginagamit sa pagsamba o debosyon ay malinaw na ipinagbabawal. Ngunit maraming bumibisita ang nagpapatotoo na sila ay nakaranas ng personal na milagro o pagsagot sa kanilang panalangin matapos nilang bisitahin ang kuweba. Para sa kanila, ang simpleng pagdarasal at pagninilay-nilay sa loob ng tahimik at sagradong lugar ay nagpapalakas ng kanilang pananampalataya at nagdudulot ng kagalingan o biyaya. Ang mystical cave ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang natural na kababalaghan, rock formations, at ang matibay na pananampalatayang Katoliko na siyang nagpapatibay sa kwento nitong may milagro. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.